dyan? Hindi kami makalabas dito. Nakulong lang kami dito sa bahay, sa kwarto. Hindi naman sinabi ng agent naman na ganito yung trabaho. Ano bang trabaho mo dyan? Wala ko na dito. Human trafficking is a major problem facing the Philippines, affecting as many as 100,000 kids across the country. Well-known rescued kids are taking their traffickers to court with the help of one advocacy foundation. Isa-isang nasasagip ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking. Mula sa iba't ibang bansa sa Middle East at Africa. Tulad ng Lebanon, Syria, Cyprus, Indonesia, Singapore at Malaysia. Sa Malaysia matatagpuan ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga babaeng nabibitag sa human trafficking. Pag nakarating na sila ng Malaysia, maaari na rin po silang makakuha ng flight patungo pa sa ibang bansa tulad ng Lebanon or sa Middle East na undocumented. Ito ang tinututukan ng pinagsanib na puwersa ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration at Airport Authorities. Itinuturing ngayong hotbed ng mga makabagong headhunters ng human trafficking ang Pilipinas. Maluwag na naisasagawa ng sindikato ang kanilang modus dahil sa pakikipagsabwatan ng ilang immigration officers sa mga paliparan. Well, sa mga nangyayari, very possible yun kasi hindi ka naman basta-basta makakalabas through our airports, no? Nang wala silang kasabwat. Sabihin nila magtatrabaho sila doon pero wala naman silang kontrata, wala silang clearance sa POEA. Yung mga iba nakalusot, di ba? So, doon lang tayo pwede mag-conclude na may kasabwat. Bukod sa problema sa mga paliparan, isa rin sa problema ng mga otoridad ang kakulangan ng mga taong magbabantay sa mga pantalan. Ito po yung border crossing stations ng immigration ngayon. So meron kami sa Bungaw, Tawi-Tawi, meron sa Batuganding, meron sa Tibanban, meron sa Bislig, at meron din po dito sa Apari. We are slowly deploying personnel in these areas kasi nga po alam po natin na ito po ang mga stations na malapit na po sa Malaysia, sa Indonesia. Ito po rin ay ginagamit na paraan para makaalis ng Pilipinas. Napakahirap po din magbantay dito dahil pwede po silang dumaan sa mga isla na maliliit na bangka. At yun po ang challenge sa immigration dito sa border crossing stations na to. Malaking puntos ito sa sindikato ng human trafficking. Kaya eto ngayon ang pinakamainit sa mata ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT. Sa lahat ng mga transnational crimes, ito yung most talked about. Every year, there are about 800,000 victims of human trafficking. Sa 800,000 victims of human trafficking, 43% are women. Sa talaan ng National Bureau of Investigation o NBI, umabot na sa mahigit 1 milyon ang kababaihan na biktima ng human trafficking sa bansa. Dahil pasok na sa radar screen ng mga otoridad, nag-iba ng estilo ang mga personalidad sa likod ng sindikatong human trafficking. Talagang nag-iiba yung modus nila. Kung may madiscover kang modus, nagbabago naman sila ngayon. So maraming talagang paraan, marami silang ginagawa. Kahit yung pagpalis sa airport, nag-iiba-iba yung mga modus nila kung paano na palalabasin yung mga kababayan natin sa airport. Kaya magagaling yung mga sindikato nun talaga. Kung dati, mismong mga babaeng bibiktimahin ng kanilang nilalapitan. Ngayon, mga malalapit na kamag-anak ng biktima ang ginagamit ng human traffickers para agad na mabitag ang biktima sa kanilang alok.
aside from tinatake advantage mo yung nahirapan ng kamag-anak mo, you destroy the trust and confidence. So, the more likely is, I will trust you dahil kamag-anak kita Dahil sa tiwala ng mga biktima sa kamag-anak at kawalan ng sapat na edukasyon tungkol sa pangingibang bansa, matagumpay na nahuhulog sa patibong ng mga sindikato ang mga pobreng biktima. Prone talaga sa victimization yung ating mga tinatawag natin indigent families. Kasi yung mga traffickers, they take advantage of the vulnerability ng ating mga indigent, poverty-stricken kababayan na who would like to seek greener pastures, so to speak. So, madali silang lolokohin. Tapos sabi, mayroon na kami town. Wala naman pala. Patuhon na minsan muna namin dito sa lahat ng pagod para makabili kami. Hindi naman sinabi ng agent naman na ganito yung trabaho dito wala ko na dito. Wala akong may sabi na mahirap dito. Wala naman pala ako bakit yung kami matulungan na pauwi. Ganito ang sinapit ng dalawang biktima ng human trafficking sa Malaysia. Ang malalapit nilang kamag-anakan ng nilapitan at niligawan ng sindikato. Sinabi po sa kanila, ano po ang magiging trabaho daw po nila doon. Kundi po waitress, entertainer, kakanta lang. Yun lang po sinabi nila kaya po pumayag sila na doon na lang po sa Malaysia. Subalit tulad ng kinahihinatnan ng mga babaeng biktima ng human trafficking, ang inaakalang trabaho bilang waitress nauwi sa pagbebenta ng katawan. Ang akala po nila doon maganda po yung trabahong kahihinatnan nila. Pero hindi po yun yung nangyari. Hindi naman po sukat nila akalain na lulukuhin sila noon. Ramdam ng bitag ang labis na pag-aalala ng mga kamag-anakan ng mga biktima. Hindi na ako makatulog. Hindi na rin ako. Miya-miya ako siya. Ako na lang naiisip yung anak ko. Mapahamak doon. Tapos minsan po, pag wala raw po silang nakuhang tip doon, nanghihingi lang po sila ng pagkain doon sa katabi nilang kwarto. May mga gando po doon. Hindi naman daw po sila makatakas. Nakakulong sila doon. Eh sana po maimay po silang dalawa. Yung po mga anak ko. Sa puntong ito, tinawagan ng bitag ang mga biktimang sina Jem at Lucy. Nakamusta ka na anak dyan? Dito, napatunayan ng bitag ang kinahinatnan ng dalawang dalaga. Marami dito tao. Alam ng pangamin dito. Kaya talaga ito kumisumi ko sa pero parang papapay. Tapos buwan-buwan, ipapayaran kami dito. Parang tatapos sa kahit na namin kung hindi kami magpapalas sa kung kaya kami kakain dito. Bakit namin sinuha nila? Eh bakit daw? Ano pumayag namin? Hindi naman sinabi ng agent naman na ganito yung trabaho dito Totoo lang umuwi. Hirap na hirap na may katawan mo dyan? Oo. Uwi naman dito. Alas 4. Ano, alas 3. Pag-ibig naman. Si Aling Angelita, tahimik na umiiyak habang pinakikinggan ang mga hinaing ng anak. Andito ako, nakikinig ako sa'yo. Gusto ko lang umuwi. Dito. Katawan namin hindi sa pagbayad ng utang sa pagkain. Gusto ng mamayaran. Mahirap na ako dito namin. Nakasan mo anak loob mo. Gusto ko na umasabi na mahirap dito. Ano naman pala ako bakit yung kami matulungan na pauwi. Matapos na makuha ang mahalagang impormasyon mula sa dalawang biktima, pinag-aralang mabuti ng bitag ang kanilang kaso.
Agad na inilapit ng bitag sa DOJ, iyakat ang kaso ni na Jem at Lucy. Nangingi po kami, sir, na tulong sa inyo kasi po umawa po sa akin yung anak ko. Nangingi po sila ng tulong. Hirapan na daw po sila. Sino man nag-recruit sa kanila rito? Ang pangalan Sir Roda, tsaka po ano po pangalan isa? Jackie. Yun po Saan sila Jackie. ni-recruit? Sa probinsya nyo? Doon po sa probinsya namin, sir. Ikwento nyo muna paano sila nakarating sa Malaysia. Eh, doon daw po sila dumaan ng Zamboanga. Sila ba first time nakarating sa Zamboanga? Opo, sir, kasi po hindi naman po nalalayo yan ako sa akin. Ngayon, meron mas sumalubog sa kanila dun. Meron daw po, sir, isang babae. Babae. Babaeng pulis daw po, sir. Babaeng pulis. Dumaan daw po sila ng Awi-Tawi. Oh, from Zamboanga, nagtawi-tawi pa sila. Opo, sir. Paano naman sila nakarating sa tawi-tawi? Baka po. Teka muna, sabi nyo nasa Malaysia ang amo yung anak nyo, tsaka yung apo. Paano kayo nakakakontak sa kanila? Eh, tumatawag po sana, sir, yung ano. Tumatawag sa Opo, inyo? nahirapan daw po sila doon. Hindi po sila kumakain. Hindi kumakain. Kinilala din ng iyakat ang mga tinatawag na headhunters ng sindikato ng human trafficking na siyang nag-recruit sa dalawang biktima. Bakit nyo kilala yan si Jacqueline? Nagpakilala daw po yung isa. Nagpasa-pasa po sila. Sino nagpakilala kay Jacqueline? Yung pong Roda. Si Roda. Opo. Roda po. Roda, yun yung taga Nueva Ecija. Opo, Roda Pilisado po. Oo. Ang Malaysia ho, malaki pa sa Pilipinas yan eh. Saan daw banda sa Malaysia? Alam dali nila kung saan sila dinala, yung sinasabi yung cafe, yung exact location, kung saan ang quarters nila. Kung yung quarters ba nila, nasa malapit doon o doon mismo sa sinasabi yung cafe. Yan ang dapat malalaman natin bago kami magplano. Kung sakasakali, yung iyakat, pupunta doon, tingnan namin yung sitwasyon nila, at mag-launch kami ng rescue mission, nagagawa kami ng tinatawag tracking team. Ang tracking team, ginawa na namin ito noon, nakikipag-coordinate kami sa counterpart namin doon, kadalasan po yung Interpol, sa Royal Malaysian Police, para ilolocate ito. Tinawagan din ng hepe ng iyakat na si Attorney Liado ang mga biktima sa Malaysia. Huwag ka muna umiyak, tibayin mo loob mo, ginagawa na namin lahat upang i-rescue kayo. Anong pangalan ng cafe? MR2. Sino ba sa pagkakala mo ang may-ari dyan? Paki-text nyo sa amin yung exact address kasi i-coordinate namin yan sa counterpart namin dyan sa Interpol sa Malaysia. Paano kayo napupunta from your quarters hanggang doon sa MR2 Cafe? Malayo ba yan? O malapit na sa quarters nyo? Relax lang kayo. Bigyan mo muna ako ng detalye para makatulong kami sa inyo. Kailangan namin ng tulungan nyo kami para i-locate yan. Ipinakausap din ng iyakat ng mga biktima sa kanilang mga kamag-anak upang lalong palakasin ang kanilang loob para sa isasagawang rescue operation. Oto, kasabi mo nanay mo ha? Nay. Gusto ka na anak dyan. Sabihin mo, try niya mo. Tapos dibayin mo na ang loob mo dyan. Ginagawa namin ng paraan dito. Nang makapo na makuha ka dyan. Huwag mo Hindi maging muso. mag-iingat ka na. Mag-ingat ka. Anak, mag-iingat ka. Sana akong gagawa po. Anak, gagawin ko lahat yung paraan na. Hindi ka lang. Hindi tayong tulong. Tatulungan niyo po yun. Sito. Ayon sa iyakat, mas mabilis nilang masasagip ang mga biktima dahil tukoy na ng mga ito kung saan sila ikinukulong.
maging ang pinagtatrabahuang bar at ng mga may-ari nito na idetalye na rin ng mga biktima. Nakausap natin mismo yung mga victims. Alam nila kung sino nag-recruit sa kanila. Alam nila yung kanilang workplace dun sa Malaysia. Alam nila na yung klaseng vehicle at yung plate number na ginagamit ng manager ng establishment to ferry them. Narinig rin natin na sumalubong sa kanila ay isang uniform personnel. The priority is to rescue first the victim. That is the phase 1 of our mission. Phase 2 of the mission is preparation for filing of cases against those involved, especially uniformed personnel, if any, and after prosecution, hopefully conviction. Ang kailangan po natin dito, makuha natin kaagad. Gagamitin po namin yung aming kakayahan at na makatulong po ng hindi po tayo magkakaroon ng problema. Agad na ikinasa ng IACAT ang isang rescue operation sa 2 biktima sa Malaysia. Matagumpay na nailigtas ng IACAT ang mga biktima. Kasama ang IACAT, Department of Social Welfare and Development or DSWD, agad nakauwi ang 2 biktima sa Pilipinas. Salamat po. Salamat po sa lahat na nagligtas sa kanila. Lalo na ang nasa bitag at natulungan kami rito at nagkita rin kami ng apo ko. Salamat po sa inyo. Hindi muna sila namin papayagan umuwi sa kanilang mga tahanan. Sila muna ay nasa protective custody ng IACAT. Dahil sila po ay mga vital witnesses ng gobyerno para sa kasong isampa natin sa mga involved sa sindikato. Isinunod ng mga operatiba ng NBI at IACAT ang mga itinuturong recruiters sa Tawi-Tawi sa Mindanao. Ang itinuturong ulo ng sindikato na nakilala sa pangalang Roda, isang mataas na opisyal ng Bureau of Fire Protection o BFP. Subalit, naging mabilis ang kilos ng ulo ng sindikatong human trafficking. Bago pa man makarating sa Tawi-Tawi ang grupo ng DOJ, IACAT at NBI, agad nakatakas si Roda. Dahil dito, patuloy ang babala ng mga otoridad laban sa sindikato ng human trafficking. Doon sa mga gusto lumabas ng bansa, huwag lang tayo maniwala basta-basta na meron tayong pag pinakuha kayo o sinabihan kayo na mas maganda ang buhay sa ibang bansa. Mas malaki ang risk talaga kasi hindi naman namamonitor ang gawain nyo kahit nasa ibang bansa na sila. The safest talaga kung gusto nyo magtrabaho sa ibang bansa, dumaan kayo sa POA. Magiging alert sila, di ba? If they find something is wrong, if they feel something is wrong, they should get in touch with our agency na may nagre-recruit sa kanila para may mga record na nagpapadala. Marami kasing forms and shades of human trafficking. Babala na po sa mga kababayan natin. Una, kapag kayo po ay pinagsisinungaling nung nagre-recruit sa inyo at tinuturuan kayo na ganito ang isagot mo sa immigration, ganito ang isabihin mo pagdating mo doon, yun po ay malaking bagay na signal na either illegal recruiter ang kausap nyo or human trafficker. Dahil kung lehitimo pong employment ang naghihintay sa inyo, wala po kayong dapat ipagsinungaling, wala po kayong dapat ipagpanggap sa pag-alis ninyo. Sa kasalukuyan, ang mga nasagip na biktima ay nasa pangangalaga pa ng National Bureau of Investigation. Patuloy na tinututukan ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT at BITAG ang kasong ito. Ang mga naipakitang mukha ng mga inarereklamong individual sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.